ating talatang pagnilay-nilayin sa araw na ito ay hango mula sa Psalms chapter 111 verse 10. And it says here, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all those who do his commandments. His praise endures forever." May the Lord add blessing to the reading of His Word. So dito natin makikita na sa talatang ito'y nagpapatunay na ang katalinuhan ng tao, ang talino ng tao ay maging ganap lamang kung ito ay isinasangguni o ito ay isinusuko sa Panginoon. Sabi nga po dito, we need to have reverential fear. Ibig sabihin nun, mayroon tayong ah, paggalang, mayroon tayong pagkikilala kung sino yung Diyos sa ating buhay at tinatanggap natin at pinaniniwalaan natin ang salita ng Diyos na nagsasabi na tayo ay kanyang nilikha at lahat ng bagay ay nagmumula sa kanya. That is the only time na masasabi natin na tayo ay magkakaroon ng ganap na talino. Kasi ang tao, kahit anong gawin niya, kahit anong aral niya, kahit anong pagsasaliksik niya, lahat ng ito ay walang katuturan kung ito nakaangkla sa salita ng Panginoon. Bakit po? Kasi ang talino ng tao ay pagka inailagay sa isang sitwasyon na malaking pagsubok, madali lang itong bumigay. Madali lang itong mag-give up. Madali lang itong magkaroon ng flow, magkaroon ng problema. Bakit? Kasi anumang gawa ng tao is always po, lagi-lagi po, ito ay nagkakamali. Ito ay laging may kulang. The only person, the only being who could give us completion, perfection, no, ng katiyakan, ng wisdom na sinasabi is only God. No? Kaya yun po yung paalala sa atin sa araw na ito na magbigay tayo ng sapat at karampatang paggalang, magbigay tayo ng karampatang pagkikilala ng Diyos sa ating buhay, na siyang makapangyarihan sa lahat, even our lives, no? Yung buhay po natin ay galing po ito sa Diyos. Ito ay hiram lamang po sa atin. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sapagkat muli mong ipinalaala sa amin na tunay nga po, Panginoon, ikaw ang Diyos na dakila sa lahat. Na lahat ng aming pong ginagawa, lahat po na aming even gagawin, Panginoon, ay mawawala ng saysay. Maliban na lamang po ito'y nakaangkla sa iyo, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na tunay naming maasahan sa lahat ng pagkakataon. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ang iyong pag-ibig ay magpasawalang hanggan. Maraming salamat, Panginoon. Lord, as we continue on with our journey for today, sa aming pag-aaral, tulungan niyo po kami. And we also continually ask for your guidance, for your wisdom, Lord, that may each and every one of us have a wonderful learning experience, O Lord God. At ang aming po matutunan ay hindi lamang po maging kapakipakinabang para sa darating na DOH examinations. Subalit, Panginoon, ito po ay maging bahagi po ng bawat buhay sa kanila pong pagpapatuloy sa larangan po sa industriya ng pagmamasahe. Father, we bring back to you all the praise, all the honor and glory, for you alone are worthy. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. There you are, tayo magpapatuloy ngayon sa ating pag-aaral. Nasa bahagi na po tayo ng anatomy and physiology. At ayan po, habang tumatagal, lalong mas naging interesting, ano po, nagkakaroon tayo ng kaunawaan kung ano po yung nangyayari po sa katawan ng tao at meron po tayong ika nga na working knowledge. No, meron na po tayong kaunawaan kung ano po yung mga iba't ibang bahagi ng ating katawan at paano po ito kumikilos upang tayo magkaroon ng isang masigla, malusog na pangangatawan. And for today, ang ating tatalakayin ay patungkol naman po sa nervous system. And by the way, sa nakalipas po kahapon ating napag-aralan, balik tanaw lang po tayo ng kaunti, napag-aralan natin po na yung circulatory system ay siya pong ang pinakasentro ay ang puso natin na siya pong gumagalaw upang
ang dugo ay kumilos, no, sa buong katawan natin. Ang dugo na lumalabas sa puso ay tinatawag natin na oxygenated blood, and then it goes down, no, umiikot po yan hanggang nakakarating po siya sa cellular level, and then doon sa cellular level na yan ay kanya pong binababa, kanya pong inilalagat yung mga dala-dala niya pong oxygen, nutrients, and other chemicals kailangan na kailangan nating katawan. And then it goes back again to the heart, no? Nagkaroon po siya ng ng gas exchange, and then bibitbitin niya na po yung carbon dioxide at babalik muli sa puso, at mali sa puso naman po the cycle continues on and on and on. And then napag-aralan din natin yung patungkol naman sa ano naman po ang layunin o ano naman po ang gawain ng ating pong lymphatic system. Okay, ang lymphatic system tulad nung napag-usapan po natin, ito po ay uri po ng likido, ito uri po ng white blood cell na mula doon sa capillary beds na sinasabi, habang dumadating po yung dugo po roon, nagkakaroon po siya ng kaunting tagas, no? Nagkakaroon po ng leak, ika nga. At yung leak na yun po yung white blood cell. Yung white blood cell na po yan ay kabahagi po ng lymphatic system, na kung saan ay ito po ay sa pamamagitan po ng mga nodes, no, na nagkalat po sa ating katawan, ay sila may kahandaan na gapiin anuman ang mga harmful microorganisms na pumapasok sa katawan ng tao. Sila po ang agad-agad na kumikilos upang gapiin ang mga harmful microorganisms na ito, tulad ng mga bacteria, viruses, protozoa, and so on and so forth. And then, hindi naman po siya talaga namamalagi doon sa kanyang kinalalagyan. Antimano po ay unti-unti din siyang bumabalik sa circulatory system. The reason for that is that kapag tumagal po yung liquid na yan, yung white blood cell na yan in a particular place, at hindi po siya bumalik po sa circulatory system, ay magkakaroon po ng tinatawag na edema. Ang edema po ay yung tinatawag po natin na pamamanas sa ating pong katawan. Kaya hindi po pwede po yun, no? That the liquid must have to continue its journey, and it goes back again to the circulatory system. So yun po yun. And for today, ang ating pong titingnan naman po ay patungkol naman sa nervous system. Ano po ang nervous system at gaano po ito kahalaga sa ating katawan? Let's take a look at that. Okay. Okay. So there you are. Okay, so welcome to the next part ng ating pag-aaral, yung patungkol ito sa nervous system. Ano po ang nervous system? Ano po ang ano po ang kanyang mahalagang papel na ginagalawan sa ating katawan? Una sa lahat, ang nervous system po ay ito po ay binubuo ng iba't ibang mga mula sa ating utak. Ito ay binubuo ng spinal cord po natin, and then the peripheral nerves na siya pong kumakalat, kumikilos upang magkaroon po o siya yung nagko-collect, no? Nagko-collect ng information na mahalaga sa ating katawan, both the internal and the external, no? Siya nagre-react, siya kumikilos din po upang later on we'll find out na even if you are not conscious, even if you're not aware, ay siya tumutugon sa mga iba't ibang pangailangan ng ating katawan, no? So in this slide, we can see here that the main function, ang pangunahing gawain ng ating pong nervous system ay yun nga, siya po yung information gatherer, no? Siya po yung ika nga, kumbaga sa larangan po ng intelligence,
military o sa sa gobyerno, yung meron tong tinatawag na Central Intelligence Agency. No, siya po yung pinakabuo. Siya po yung nagpo-process ng mga information. And then, ano po yung nangyayari po sa information na kanyang ginagather? Meron po siyang tinatawag no sa pamamagitan ng iba't ibang nerves, no? Meron po siyang nakikiramdam, and then lahat ng naramdaman niya ng mga bagay sa kanyang paligid ipina-process po yan, pinapadala sa utak, and then antimano the brain will decide what to do with the information na kanyang natanggap. Okay? So it could be voluntary and it could be involuntary. No? So yun po yung kagandahan po nun. Whether tayo ay gising, tayo ay tulog, ito'y patuloy na kumikilos sa ating katawan. Okay? So it also in a way yan siyang tumutulong upang tayo ay makapag-isip, no? Tayo ay makapaglikha ng anumang mga bagay, maalaala natin yung mga pangyayari, and even feel, no, maramdaman natin kung ano man ang mga ano man ang mga pangyayari sa ating kapaligiran. Okay. And also, we can see here in our slide that the nervous system is also responsible for the regulation of internal changes. No, yung mga pangyayari sa ating pagtibok ng ating puso, yung pagkakaroon po ng body temperature, no? Alinsunod po yan sa environment. Kapag sobrang lamig, kumikilos po siya para ma-maintain yung yung balanse po na init na kailangan po ng ating katawan. Kasi po hindi po pwede po na tayo po ay maging malamig yung ating internal organs ay maging malagay sa isang malamig na sitwasyon sa mahabang panahon or napakainit na sitwasyon. No, kasi it would virtually affect the whole system, the whole organism. So yan po yung pangunahing gawain ng ating pong nervous system. Okay, tulad na banggit natin, it is the major controlling and regulatory and communicating or communication system in the body. The center of all mental activity. No, the center of all mental activity. Lahat po ng ating ginagawa, lahat po ng ating iniisip, lahat po ng ating mga pinag-aaralan, even right now, what you're doing, lang yung ginagawang pag-aaral, ito ay may kinalaman po sa pagkilos po ng ating pong nervous system. No? Kaya ayun po. At ito po ay mayroon po siyang mahalagang ugnayan po sa iba't ibang sistema ng ating katawan, particularmente ang ating pong endocrine system, no? Sapagkat ito po ay kumikilos upang yun nga sabi nga i-regulate at i-maintain yung homeostasis, yung pagkilos po, yung pag-produce ng mga chemicals that is necessary for our own survivals. At sabi din po rito, sa pamamagitan ng kanyang receptors. Okay, yung receptors po niya ay ito po yung napansin po natin, di ba? Kung nyo malaala sa ating pinag-usapan sa endocrine system, I'm sorry, I'm sorry, sa integumentary system, meron po tayong mga receptors, no, sa ating pong um, sa true skin po natin, no? Sa dermis po natin. So mayroon po yung mga receptors. Yung receptors na yan ay nandyan po yan, nakaantabay po siya upang kung ano man yung mga signal, ano man yung kanyang nararamdaman sa paligid ay dali-dali po niyang dinadala sa ating utak upang magkaroon po siya ng anumang desisyon na kinakailangan po niya. At kalimitan ito po ay para sa ating personal survival. Okay? So, very interesting. Ngayon, ang susunod po ay, sabi nga po dito, the human body, ito ay binubuo ng billions of nerve cells. If you remember, when we discuss about the basic unit of life, ano nga po uli yun? The basic unit of life is the cell. Okay. The human body is composed or made of billions and billions of cell. Okay? So napakadami po. Napakadami pong selula, no, sa ating katawan, sa isang organismo, sa isang tao. Ngayon, ganun din sa ating nervous system. Ang ating po nervous system ay hindi man siya hihigit po sa selula na sa dami po ng selula, pero yung kanyang nerve cells na sinasabi ay sandamakmak din. Napakadami. Billions of them. Okay? Sabi nga po dito, even sa ating utak, sabi nga, there are about 100 billions
no, of them in the brain itself, no? Sa ano pa lang 'yan, sa ating palang utak 'yan, no? Napakadami po, billions of them. And sabi nga po sa ating spinal column naman, sa spinal cord, ito po ay humigit kumulang na 13 milyones. So gano'n po kadami yung ating pong mga yung nerve cells na yan, yung neurons na yan sa ating katawan. Okay? So this neuron here, the one that we can see in this image, ito po, dito po nangyayari po yung pagtanggap po niya ng mga signals, no, chemical signals and electric and chemical signals. So it takes up the chemical and electrical signals. At the same time, this neuron is also the one that emits. No, siya din po yung nagpapadala po, nagpapakilos po, and until such time po that it even reaches the brain that finally decides on what to do given the stimulus, given the input, given the situation, no, na nangyayari both internally at externally sa ating pong katawan. Ayan. Now, the next slide, yes, tells us yung dalawang major component ng ating pong nervous system. Ano po yan? Ano po sila? Ano po yung dalawang major? At mapapansin nyo mamaya-maya, yung parts na yan ay meron po mga subparts, no? Napakadami po, may mga subparts po yan. Kaya kung tutuusin po natin, talagang napaka-intricate. Pag sinabing napaka-intricate, ito ay talagang grabe yung kanyang composition, grabe yung kanyang interaction, grabe yung kanyang even the speed, no, yung kanyang gaano siya kabilis na magre-react given a situation. Ganun po yan. Kaya if you look at it, no, ito pa lang tingnan natin. Sabi ko nga, nakakamangha ang Diyos, no? Kasi binigyan niya tayo ng ganong klaseng bahagi ng ating katawan upang tayo ay makakakilos na maayos, no? So kaya napakahalaga na maunawaan natin po ito at higit sa lahat alam po natin kung paano natin alagaan hindi lamang po ang ating pong nervous system kung hindi ang maging ang kabuuan ng ating pangangatawan. Now going back, tulad na sabi natin kanina, dalawa pong uri ang ating pong o dalawang major components ang ating pong nervous system. Ano po 'yon? Una sa lahat, Central Nervous System, okay, or the CNS. So by the word itself, central, ibig sabihin ito po yung pinaka-headquarters. Ito po yung pinaka-sentro ng lahat, no? Patungkol sa nervous system. Sabi dito, this is the command and control center that performs processing and integration. No, ano po 'yon? Processing and integration of information, no? So kung maalala po ninyo para sa inyo na mga involved sa mga kunwari sa mga rescue o sa mga mga emergencies, di ba? Pansinin po ninyo kunwari halimbawa lang sa isang lindol na may earthquake. Kapag may earthquake, lagi po 'yan ang ating pamahalaan nagpapadala po 'yan ng field ano po 'yan, field support, no, ika nga, at nandyan po yung pinaka-central command post na sinasabi. So wherein all information, all data that's being gathered is decided upon by that kind of a group, no? Sila po 'yon, sila po may hawak po noon. So ganun din po sa ating pangangatawan. And in this illustration that we have, ito po 'yan, no? This is the part of the central nervous system which is ang sabi nga po is composed of the brain and the spinal cord. Yan. Okay? So where do we find the spinal cord? Of course, alam natin yung utak, nandito po yan. Ano po? But the spinal cord is embedded dito po sa ating pong spinal column. Okay? Sa vertebrae po natin. Ayan. Okay? What does it do? What does the brain do? Sabi nga, it receives information, it processes the information that it has received, and sends out motor signals in response. No? So this is assuming na voluntary po. No? Ibig sabihin is assuming na yung nangyayari sa kanyang paligid, no? Yung po yung sa pamamagitan po ng neurons, pagpadala po ng information,
na process po yan, and then siya din po ang nagbibigay ng napakabilis na reaction. Napakabilis na reaction. And the next one is the spinal cord. Okay, ano po yung spinal cord? This is a large bundle of nerve fibers. Nerve fibers, ito po yan. And connected to the brain. Okay? So ito po yung major information highway. This is the major trunk line carrying information. Kaya kung maalala nyo po sa ating pong pag-aaral, napag-usapan din po natin, di po ba? Pag tayo nagmamasahe, wag na wag nating bibigyan ng unnecessary pressure po yung ating spinal column. Bakit po? Tulad ng nabanggit po natin, andito po naka-embed yung ating pong spinal cord. Okay? So napakahalaga po yan, no? I do not know if you have or nakilala nyo po I'm just guessing, no, kung kilala niyo si Christopher Reeve, no? Siya yung kilalang artista at gumaganap siyang Superman. Okay? Talagang grabe, no? Napakakisig, napakatikas, napakagwapong tao, lalaki, matalino. And you know what happened to his life? No? Nung nagkaroon siya ng isang insidente na nag-horseback riding siya, no? And nag-horseback riding siya, inatisod yung kanyang kabayo. Pagkatisod ng kanyang kabayo, ang kawawang Christopher Reeve bumagsak, no? Tumilapon po siya, no? Tumilapon po siya, nauna po sa kanyang kabayo, tumilapon po siya. At alam niyo po, tumama po yung kanyang spine, no? Pagbagsak po niya, tumama po, I do not know kung tumama sa isang bato o whatever, pagbagsak po niya, ito po, simula nung araw na siya na aksidente, mula sa hanggang siya namatay, kasi wala na po siya, hindi siya nakakilos. Bakit po? Nagkaroon po ng damage yung kanyang spinal column, no? Kaya buong buhay ni Christopher Reeve, ang naigagalaw niya lang po yung kanyang yung lieg niya lang po hanggang sa itaas, no? So the rest of the body hindi niya po nagagalaw. So yun po yung gaano kahalaga po ang ating spinal column, no? So kaya yun nga, kahit kanino po, kahit sino po, lalo kung tayo nagmamasahe, mahalaga na tayo maging maingat, no? Ako naman po, pag ako nagpapamasahe, kasi hindi naman po lahat na nagmamasahe kasi nakapag-aral. At 'di ba alam naman po natin 'yan, no? That's the reality. Kaya nga ako nagmamatiyag din ako, no? Kahit na nasasarap na sarap na ako sa masahe, pinakikiramdaman ko yung galaw ng kamay ng aking therapist, no? Kasi pag the moment na nasa back na at ang kanyang hagod ay mukhang sinusuyod yun na yung aking spinal column, then I immediately, politely in a way tell my therapist na, excuse me po, medyo gaanan nyo lang po konti o wag nyo mong idiin yung iyong kamay dito po sa aking gitna, sa aking gulugod. Okay? So, kasi yun nga pong tulad ng sinabi po natin, ito po ay maituturing na endangerment site. No? Pag sinabi endangerment site, kailangan extra care, no? Extra careful yung tayo pag nagmamasahe. Extra careful yung therapist na nagmamasahe sa atin, lalo na particularmente sa ating pong spinal column. Okay? So that's the main first part of the nervous system. The second part is the peripheral nervous system. Okay? So ano pong ibig sabihin po nun? The peripheral nervous system or the PNS. Kanina CNS, ito naman po ay PNS. The peripheral nervous system is composed of a vast network. So pag sinabing vast network, ito po ay yung kanyang galamay, no? Ng mga napakadaming mga nerves, napakadaming mga ganglia. Ang ganglia po ay may tuturing na para siyang, this one is a ganglia, para siyang mini brain, no? Or relay station, no? Outside of the brain and connected to the central nervous system. So, marami po yan. Nakakalat po sa ating buong katawan. Okay? Nakakalat po sa ating internal organs. Connected po yan. Lahat po dyan. No? So, ayan po. And later we'll find out na meron po siyang mga iba't ibang unique na mga functions, unique na mga gawain. And
tingnan po natin ano po yon. Okay. Ayan. So, ano po yung, ayan, kanina po napag-usapan po natin yung main parts po ng ating pong CNS, the central nervous system composed of the brain and the spinal cord. Ang ating naman po PNS ay binubuo naman po ng dalawang bagay, no? We have what we call as the somatic nervous system and the autonomic nervous system. Ulitin ko po. Somatic nervous system, sa ilalim po ito ng PNS o ng peripheral. Yan. Somatic nervous system and the autonomic nervous system. Ano po ang dalawang ito? Ano po ang dalawang ito? The somatic nervous system and the autonomic nervous system. Let's take a look at that. Okay. So the somatic nervous system or the SNS, ang dami ng acronym, ano? Mula sa PNS and then the SNS, no? The somatic nervous system. Ang somatic nervous system, the word somatic nervous system has something to do with what we call as voluntary movement. No, kaya pag narinig niyo po o na-encounter yung salitang somatic, ibig sabihin po noon voluntary. Ano pong ibig sabihin ng voluntary? Ito po ay meron pong kinalaman sa ating conscious effort. Conscious effort. Ibig sabihin po noon, alam natin yung nangyayari at tayo din po ay meron pong sa pamamagitan ng ating sa ating utak ay kumikilos din po in response to the information or uh, to the situation. Okay? So yung ano po 'yan, yung ating pong mga SNS na ito ay yung po yung mga nerves, no, yung the nerves and the ganglia na nabanggit natin kanina naka-embed sa ating pong balat. Okay? So it consists of afferent nerves. Pag sinabing afferent, yung po yung nakikiramdam, and efferent nerves, ito naman po yung mga nerves na siya pong nagre-react. No? Nakikiramdam, nararamdaman, and then gumagawa siya ng kilos, ng aksyon, alinsunod doon sa kanyang naisip ko ano yung kanyang gagawin. No? I'm referring to the brain. Now, in this illustration, ito po yan. No? So, this is the afferent nerve, afferent nerve. So, pansinin po natin, the information goes in, okay, from the skin. Kung ano man yan, halimbawa, may nahawakan siyang mainit, no? Hot object, okay? So, yung hot object na yan, yung information na inire-relay sa ating pong utak, no? Through the afferent nerve. Okay? And the brain will be the one to respond, no? Kasi mainit po yan. Pwedeng masunog yung kanyang ating balat. Eh, siya po ay nagpapadala ng kanyang pong information at information na kung saan ay nire-retract, inihila, no? Inaalis yung ating kamay doon sa mainit po na object na yan, no? So this is through the efferent nerve. Okay? So yung tandaan lang po natin, pag afferent, papasok. Pag efferent, palabas. Okay? Pag efferent, reaction. Yan. Okay? So yun po yung dapat nating o mahalagang maunawaan natin patungkol sa ating somatic nervous system. Now, it's getting more interesting, no? Kasi kung mayroon pong tinatawag na somatic nervous system o mayroon pong tinatawag na voluntary movement, here in the next slide we can see that there is also what we call as the autonomic, no, or automatic. Ayan, we're done with that. Okay. So ano po yung ENS? No, SNS kanina, ito naman po si ANS. Ano po si ANS o autonomic nervous system? Kung si somatic, no, somatic nervous system is mayroon po siyang conscious effort, kung mayroon po siyang yung voluntary action or reaction, si ENS naman po, si autonomic nervous system ay baliktad, no? Sapagkat ang ANS natin, ang autonomic nervous system po natin is controls the reaction whether or not, or I'm sorry, without us knowing it, no? Hindi natin alam, hindi natin namamalayan, kaya ito yung salitang unconscious, no? Or involuntary. Wala tayong kamalay-malay.
pero siya lang po yung kumikilos ng kusa, no? Kumikilos ng kusa alinsunod doon sa nararapat na kanyang response sa isang sitwasyon. Halimbawa, okay, yung ating heart rate, no? Yung ating pong pagtibok ng ating puso, no? Pag tayo ay nalalagay sa isang nakakatakot na sitwasyon or between life and death, no? Talagang nagpa-pump yung ating puso kasi kailangan niyang kailangan i-supplyan yung ating katawan na kailangan ma-maintain po niya kasi nagkakaroon po ng imbalance, nagkakaroon po ng movement sa ating pong pangangatawan at binabalanse po ng sapat na tibok na ating puso para ma-maintain po yung normal, no, na pangangatawan po natin. And another example is the blood pressure. Na kapag mataas na mataas yun, siya yung po yung kumikilos upang i-control yung blood pressure hanggat sa kanyang makakaya. No, ganoon din sa paghinga, sa ating pagkain kinakain, and even the sexual arousal. No? So hindi po natin conscious po yan. Yun nga, naalala ko po yung mga kwentuhan minsan, di po ba? Yung mga magsing irog ay sila yung namamasyal and then nagkaroon ng pagkahawak and then nagkakaroon ng sexual arousal. No? So yan po ay isang automatic lang po na response ng ating pong katawan given the stimulus, no? Given the situation. Okay? So ulitin po natin, kapag pag conscious effort at ito'y voluntary, this is somatic. Pag hindi po tayo, wala po tayong conscious effort, no, sa pangyayari, then it becomes what we call as the autonomic or the autonomic nervous system working on it, no, which because of the uh, we don't have consciousness of what's going on, wala tayong kamalay-malay sa nangyayari, and it just happens. It just happens. Okay? Next. Ayan. So, pababa naman po tayo, no? So, autonomic nervous system, mayroon naman po siyang tinatawag na dalawang branch, no? The sympathetic and the parasympathetic. Yan. So, nalilito na ba kayo? Okay, yun lang po, basta parang i-ano lang po 'no, sanga-sanga lang po 'yan, sanga-sanga lang po 'yan at ang pinakadulo po ng sanga na 'yan na nanggaling po sa ating pong nervous system kanina na pinag-usapan po natin, yung tinatawag na sympathetic and parasympathetic. Ano po ang sympathetic? Ano po ang parasympathetic? Okay, so 'pag sinabi nating sympathetic, by the way, nasa autonomic po tayo nasa autonomic po, hindi po tayo conscious. Wala po tayong kamalayan. Okay? Sa under sa autonomic nervous system, dalawa po siya at ang una po ay yung tinatawag na sympathetic. Okay? Sympathetic. Have you seen instances or maybe kayo no nasa isang sitwasyon na 'di ba nagkaroon ng sunog. Mapansin po natin yung mga tao napapanood natin sa TV, talagang nabubuhat nila mag-isa yung ref. Ayan, no? Talagang iyan po yung panahon na nagkakaroon po ng adrenaline rush yung isang tao, no? Ako naman personal nung bata pa po ako, batang-bata pa, ngayon hindi na masyado. Nung bata pa po ako na meron akong isang na-witness na instance, no, na kung saan na isang mama hinabol po ng malaking aso po. At ako po yung nandun po sa labas po ng bahay po ng aking lolo at pinagmamasdan po yung mama. Alam niyo po yung mama na yon, hindi naman po siya kataasan at mataas pa po sa kanya yung bakod ng bahay po ng lolo namin. Alam niyo po, sa takot po niya, naakyat niya po yun, natawid niya po, natalon niya po yung bakod na yaon, no? So, kamangha-mangha. Kasi paano niya natalon yun? Maliit siya hindi naman siya kalakihan. Pero dahil sa takot po niya, ayun po, natalon po yan. Kaya ito po ang kumilos po dito, yung sympathetic, no? Sympathetic part ng ating pong autonomic nervous system, no? Kaya it's what we call as the fight or flight syndrome, no? Pag sinabi nating fight, nagkakaroon po siya ng kapag may panganib, naging malakas po, naging matapang po, no? Na nagagapi niya po yung anumang panganib na yan, no? Or
nakakatalon po siya, nakakatakbo po siya, nakakabuhat po siya ng mga mabibigat na bagay na hindi niya inaasahan na magagawa niya. So, yun po yung sa ilalim po ng sympathetic, no? Sympathetic. Ang parasympathetic naman ay ito yung pagkokontrol ng katawan po natin habang tayo ay namamahinga, no? So just the same, hindi po tayo conscious but we are taking a rest and yet it just moves by itself, no? So halimbawa yung sa digestion po natin, no, sa yun nabanggit natin kanina yung heart rate po natin, the respiratory rate po natin and things like those, no? So ayun po yung dalawang mahalagang maunawaan. Dapat nating maunawaan patungkol po sa ating pong autonomic nervous system. I think that's all about the nervous system. Ulitin po natin. Okay? Mabilisan lang po. Yung nervous system po natin, ito po ay pangunahing bahagi po ng ating pong sistema ng ating katawan na kung saan po ay ito po yung sa pamamagitan po ng dalawang major part ng nervous system which is the brain and the spinal column o spinal cord ay naggagather po, tumatanggap po ng mga information and then it decides, no, kung ano po yung gagawin po niya sa information na yan, no? At tulad na sabi po natin kanina, mayroon pong dalawa din pong bahagi po yung ating pong nervous system. We have the central nervous system, we have the peripheral nervous system, and yung peripheral nervous system natin ay siya naman po ay nagko-complement doon po sa ginagawa po ng ating utak, no, ng ating spinal cord. And then ano po niya, no, siya po yung pinakagalamay, no, ng ating pong central nervous system when it comes to the informations being gathered and informations or action that is being disseminated, no? So tulad ng nabanggit po natin, ang peripheral naman po, no, from the central to the peripheral, ibig sabihin no, sa tagili, sa labas po ng utak ay binubuo din po ng somatic nervous system at ng autonomic nervous system. Somatic is because through conscious effort, and autonomic is done or happens without any conscious effort, no? So yun po yun. And yun nga, panghuli po ay ayan, nakita po natin na meron pong efferent nerves, meron pong afferent saka efferent nerve, no? Pag afferent, meaning to say, yung information, yung stimulus nanggaling po sa balat, pupunta po sa utak, and the brain decides on what to do with it, no? Through the what we call as the efferent nerve. Okay? Ayun po. Sympathetic and parasympathetic, tulad na sabi natin kanina, autonomic po to, automatic siya nangyayari. Pero pag sinabi natin sympathetic, the person is very conscious, no? And nagkakaroon po siya ng adrenaline rush, no? Nagagawa niya po yung mga superhuman feat na sinasabi, nagagawa niya po yan. It's a fight or flight syndrome, no? Parasympathetic naman ay mga pangyayari sa ating katawan habang tayo ay namamahinga. Okay? So, before we proceed, let's have a short break bago tayo magpapatuloy sa ating pong talakayin sa digestive system for a while.
Okay. And looking at our slide, medyo mahaba-haba 'to, and our time check, it's for 12:47 'no. Tingnan lang natin kung ano po yung ating pong mapag-usapan under sa digestive system. Okay, here you go. Ano po ang digestive system? Okay. The digestive system is responsible for the breaking down of food, absorbing nutrients and eliminating waste. So yun po yung pinaka-major po na activity ng or kilos or function ng ating pong digestive system. And it includes organs such as the mouth, the esophagus, and the stomach, the small intestine, the large intestine, the rectum, and the anus. At meron din po siyang tinatawag po natin na mga accessory organs at ito po yung ating atay, the liver, the pancreas, and the gallbladder. Okay, so nagko-complement po yan, no, yung ating pong accessory organ na yan. Okay, now, there are two major divisions ng ating pong digestive system. Ano po yon? Una sa lahat, meron po tayong tinatawag na digestive tract. Pag sinabi nating digestive tract, ito may kinalaman doon sa um, physical na pag-process, no? And physical ang tawag po noon, and even chemical process na kung saan ay yung pagkain na pumapasok sa ating bibig ay nagkakaroon po ng pagdurog, no? And then it goes down once na nanguya po natin po yan, no? And also mapansin po natin later na ang ating pong pag-process ng food sa ating bibig ay hindi lang po siya tinatawag na mechanical process, kung hindi meron din po siyang chemical process sa pamamagitan po ng enzymes. No? Yung sa ating pong laway, meron po siyang enzymes na siya pong tumutulong na tunawin po yung pagkain na ating kinakain. Okay? And then from there, it proceeds to the esophagus, then down to the stomach, and the intestines, no? The large intestine, and the small intestine and the large intestine, and then the anus, no? So yun po yung exit na po, labasan na po ng mga waste na sa ating pong pagkain na ating kinain. Okay? And the second part is the accessory. Yung pag sinabi natin accessory, ito po ay hindi po siya directly involved sa process, pero mayroon siyang malaking papel na ginaganapan upang upang matulungan po ang pag-digest ng pagkain sa ating katawan, no? Pagsala ng mga bagay na kailangan salain, no, upang mag-produce ng nutrients, at even pagsala din po ng mga bagay na siya pong kinakailang i-dispose, no, kailang ilabas, no? So sa ating pangangatawan. Okay? And aside from the liver, we have the pancreas and the gallbladder. Okay, and all of this secrete hormones and chemicals that are essentials to digestion. Okay, so yun po yung tulad na sabi natin kanina, hindi sila po nagpuproduce ng chemical, at yung nabanggit natin sa process po ng digestion na kung saan ay meron pong chemical or enzyme na napuproduce yung ating bibig na siyang tumutulong po sa pagtunaw ng pagkain ating kinakain. Okay. So, isa-isahin po natin. Sa ating digestive tract, ayan, we have here the mouth. This is a cavity behind the lips. And ayan, nabanggit natin kanina sa paunang salita natin na mayroon po dalawang process ng digestion, the mechanical and the chemical. O, pag chemical is made of the enzymes. Pag mechanical, ito po yung atin sa pamamagitan ng ating pong mga ngipin. Okay. So from the mouth, the food proceeds to the pharynx. Okay, the pharynx is technically, lalamunan po siya, but technically pharynx po ang kanyang katawagan. It's at the back of the mouth cavity. So it's found here sa likod po ng bunganga po natin, no? Sa cavity o sa ating bibig. And it provides the swallowing mechanism of food. No? So, yung ating pong pharynx, ito po siyang lumulunok ng pagkain ating kinakain. No? Isipin nyo lang, pagka kumain ka, walang tagalunok, wala, mananatili po sa ating leeg.
sa ating bibig yung ating pagkain kinakain. Kaya mahalaga po yung pharynx. And then from the pharynx, we have this tubular. No, this is an elongated organ sa ating digestive system that connects the pharynx to the stomach. So mula dito, ito po yung tubo na yan, padiretso po sa ating pong intestine, no, sa large, small intestine and the large intestine. Ito po ay yung tinatawag po natin na esophagus. Okay? Mouth, pharynx, and esophagus. Okay, what else do we have? In the next slide, yan. So, diretso from the esophagus, yeah, this is the esophagus kanina, no? Mula sa bibig, sa pharynx, and the esophagus, didiretso po yung pagkain kinain po natin sa ating pong tiyan. So, the stomach. What is the stomach? The stomach is the muscular pouch. Where's that? Okay, this is a muscular pouch where the digestion first take place. No? So, una pong nagkakaroon po ng pag-digest. Tama ba? Yeah. From the one that happened in the mouth, ang digestion process po kasi ay hindi po minsanan po yan, no? So tuloy-tuloy po yan pagbaba po sa ating pong to the sa ating pong pharynx and esophagus downward, pati yung tiyan po natin, no? Kaya even the stomach itself, meron din po siyang chemicals na siyang tumutulong para i-process yung pagkain ating kinakain o kinain. This is an involuntary muscular contraction. So, ibig sabihin nun, involuntary, we are not conscious, we are not aware. It just works by itself. Mix acid and digestive enzymes with food to further break it down. So the first process of digestion happens in the mouth, and the second process of digestion happens in the stomach. No? So tinutuloy po ng ating pong tiyan, the stomach. Okay. So, the next one is yung ating pong small intestine. So, from the stomach, barin na po natin. From the stomach, ano po, ang susunod na bida po ay yung ating pong small intestine. The small intestine is the tube-like organ that connects the stomach and the large intestine. So, siya po yung nasa gitna po ng dalawa, no, ng ating tiyan. The one here, the stomach, and the large intestine. So, siya po yung kumukonekta sa dalawa. Ang haba po niya ay estimated length is 20 feet and folds many times to fit inside the abdomen. So, yung haba pong 20 feet, kamangha-mangha kasi nauifo-fold po yan ng na magkasasa sa ating pong abdomen. Okay? So it's composed of three major sections. We have the duodenum, we have the jejunum, and the ileum. Ulitin ko po. Duodenum, yung duodenum po, itong part po na ito. Okay? And the jejunum. Jejunum, yeah, nakakabulol. And the ileum. No? So dito po na part po yan. Okay. So, tatlong basta yung tandaan po natin sa small intestine. Pwede mali po yung aking hindi po yun. Large intestine na po siya. Ayan. Ayan. Dito po lang banda po yan, no? Okay. So, dito po nagaganap yung almost, no? If I may say, mga 70% na ng digestion. No? Kasi una muna sa bibig, and then the stomach, and then pagdating po doon sa ating small intestine, siya po tuloy din po siyang nagpo-process, tuloy po siyang nagda-digest. Now, what happens in this part, no? Even sa stomach natin at hanggang sa ating pong small intestine, dito po sa parte po ito ay tumutulong na po siyang ano na po yung mga nutrients. Yeah, no? Sa kanilang proseso ng pag-digest ng pagkain, unti-unti na po, no, nasasala na po nila yung mga nutrients na kailangan po ng ating katawan at ano ba yan? Like what I said kanina, nasasala na po, no? Nakukuha na po niya, napuproduce na po niyan. Okay? So, sige, before mag wait.
last slide po natin, tingnan po natin yung last slide natin which is the large intestine. Ayan. Okay, to complete the process. Okay, so ano po yung large intestine? Kanina, we have the stomach and the small intestine, and here you go, we have the large intestine. Okay. Large intestine simply means ito po yung mas malaking bituka, no, ng ating tiyan. It's a long tube-like organ. Kung kanina po 20 feet, ang ating pong large intestine ay 5 feet na lamang po. And that is connected to the small intestine at one end and anus at the other end, no? So the anus is here, okay? And it has 4 parts. Ano po yung apat po na bahagi po ng ating pong large intestine? We have the cecum, okay. Yeah, we have the cecum here and the colon, yeah, the transverse colon. Pag sinabing transverse, patawid po siya. And also we have the rectum, okay. Sorry. We have the rectum and the anal canal, no? So dito na po lalabas po yung pagkain. Ulitin po natin, we have the cecum, the colon, the rectum, and the anal canal. Yan. Okay. So kanina, nasabi po natin na ang small intestine ay siya na po, no, talagang pinipigan niya na po, pina-process niya na po kung ano pong pwede niya po makuha po ng mga sustansya, no, doon sa ating katawan o sa pagkain ating kinain, by the way. And ito po partly digested. The partly digested food moves through the cecum into the colon where some water and nutrients are removed. So it doesn't give up, no? Kasi pagdating po ng ating pong large intestine, eh, doon pa rin po, no? Meron po siyang pagsasala pa rin pong ginawa, no? Sinasala niya na po yung natitira pang water, sinasala niya po yung natitira pang mga nutrients na kailangan nating katawan, and yan nga po, hanggang sa, yan po, pagka medyo salan-sala na siya, yan, medyo may lumalabas na po dito, no? Ito na po yung lumalabas na po yung ating bowel, no? So, ayan po. Kaya medyo wala na, no? Waste product na po 'yan na kailangan po i-eliminate ng ating katawan. Okay? So I think that will be all for now na ano po natin, and let's have a quick review. Balikan po natin yung ating pong napag-usapan na kanina para lang refresh po tayo. So again, welcome to the digestive system, and the digestive system is the one responsible sa pag-process po ng pagkain ating kinakain. At tulad na nasabi natin kanina, ang ating pong, ito po yung ito po yung may kinalaman po sa pag-break ng pagkain, pag-masticate ng pagkain, pag-digest ng pagkain, at pag-absorb ng mga nutrients na kailangan ng ating katawan. At the same time, ito po ay kapag wala na pong mapiga, wala na pong makuha, wala na pong water, wala na pong nutrients, then it is being eliminated as wastes, no? So we have the following organs: the mouth, esophagus, digestive tract na sinabi po natin kanina, and ito po yung ating bibig, the esophagus, the stomach, small intestine, and the large intestine, the rectum, and the anus. At ang ating pong accessory organs as the liver, the pancreas, and the gallbladder, and we'll be discussing the rest by tomorrow because we don't have time anymore. Okay. So, diyan lang muna tayo magtatapos for today, and if you have any question or clarification, paki-message lang po sa ating chat box. Okay. Ayan. Hanggang sa ngayon, inaantay ko pa rin yung mga books, no, para ma-forward ko na po sa inyo. Okay, so any question or clarification or any update sa inyo pong mga requirements? Okay na po tayo? Are we good? Sa mga video nyo po, nagawa nyo na po ba? Especially those who are not within the Jensen area, you are required to submit your video as part of your requirements. Now, some of you were asking kung kailan po yung deadline.
As of now, tinatansya ko pa po hanggang kung kailan po natin ma-complete yung ating pong mga academic discussions or yung mga lessons na kailangan nating talakayin, tatantyahin ko lang po. So kung medyo may lino na po ako sa pacing po natin, then that will be the time na I will announce the deadline for the submission of your video and also announce the schedule for oral and practical, face-to-face na oral and practical exam para po sa ating pong mga mag-aaral na nasa Gensan. And of course, be ready because at the end of the program, magkakaroon kayo ng final written examination. Sa ating final written examination, the passing rate is 75. No? Passing rate is 75. And I will give you 100 questions. Now, lahat naman ng tanong hindi lahat, no, but some of the questions that I will be giving you will be derived doon sa inyong mga weekly quizzes. Sa inyong weekly quizzes. Okay? So, yun po. And also gentle reminder sa mga obligations po ninyo sa inyo pong tuition. Yan, habang maaga pa po, paki-setan nyo na po para I will allow you to take your final exam. By the way, I will not allow anyone to take the final exam unless you are fully settled na inyo pong mga financial obligations. Okay? So, yun po, pareho po, both the written and the practical exam. Now, if you have some reasons kung bakit madidelay, you let me know, usap tayo, but you have to make sure na gawan nyo ng paraan because that is your obligation sa ating pong pagsasanay na ito. Okay? So kung wala na pong tanong, and then, ano pa? Ayan. Are we good? Doc Ferds, meron kang gustong idagdag sa ating klase for today? Baka may mensahe ka sa grupo. Doc Ferds? Nawala Doc Ferds nawala. Nakamute ka. Sige, unmute po natin. Yan po. Paki-unmute si... Alright. Yes, sir. Yeah, good Yes, sir. afternoon po, Sir Benji and classmates, no? Wala naman po, pero ang nakita ko lang, bago kami magkita-kita ng Manila Group, kailangan talaga kabisado po yung yung pong script Opo. para pagka kita-kita, kung ano lang po yung mga kulang, Yes. ituturo na lang po ng bawat isa. Ganun lang Okay. po. Mm. Kasi Oh, imposibleng magturuan kapag hindi kabisado po eh. okay. Yun po yung nakita ko. That's Opo. correct. Masasayang na yung oras nyo. Yun po, opo. Kung doon kayo magtuturuan habang nagmi-meet up kayo. So tama yung I go for it, no. Doc Ferds, yung sinabi ni Doc Ferds na kailangan i-memorize niyo na po. Ngayon pa lang po. And Mm. oo. Doc Ferds, nasagap niyo na yung yung acronym, may ginawa tayong acronym na Yeah. ko na sa inyo. Ay, ang ginawa ko po, gumawa ko ng sarili ko. Hindi ko Ah, nakuha yung oo. okay. Yung acronym ng ng 5 strokes, variations sa variations, may ganon? May ginawa kang ganon? May ginawa ako, sarili ko. Sige. Paki-share mo Hindi ko naman. po. Oo, i-share ko din sa group yung meron tayo po dito, ako Mm. yung Mm. kapatid kong gumawa, si Bing. I-share ko din sa group kasi po Opo, opo. yun po yung variations sa variations para mas madaling yung madaling Oo, ma-memorize. ma-memorize. Opo. Guide lang po yun. Malaking Mm. tulong yun. Kung mayroon ka Yes, yes, ma-share opo. na material, mas maganda po. Di ba? Yes po, opo. Everyone will appreciate it. Okay. Thank you, Sir Benji. Okay, sige po. Maraming salamat po muli. And Thank then you. see you tomorrow. I'm sorry. Tomorrow is, ano na ba? Bukas. Thursday pa. Thursday po. Okay. Excited na ako eh. Thursday pa pala bukas. So we'll have one last day tomorrow before your quiz on Friday. Okay, so maraming salamat and see you again tomorrow. Keep on studying and remember, there is no substitute to practice. No, yung inyo po para mas bawas po yung inyo pong kaba sa inyong practical exam kasi alam ko naman sa written exam hindi na masyado mahirap sa inyo 'yan. No, sa lahat. Kasi po tulad sinabi po natin analysis, mga things like those. Ang mahalaga lang po is you always attend my class. Kasi marami po tayong mga binabanggit na wala po sa manual, no? If you rely on the manual, then that will be a little problem. Hindi naman big problem. Pero mas maigi kung if you always come to class and then you listen to what I say because there are many unwritten words that I say na wala sa manual. Okay?
Tama ba yun? Unwritten words. Okay. Yes. Okay, so yan, sandali. Balikan ko lang po yung inyong attendance kasi po hindi pala automatic na nag-check. Yan, minsan kasi natutulog yung ating attendance checker. Ayan. For a while. It's loading. One time, automatic attendance. Okay. Okay, pumasok naman kayo. Okay, so maraming salamat and see you again tomorrow. God bless. Arigatou gozaimasu. Jamatane. Pag sinabing jamatane, see you again tomorrow. Salamat po. Ay, yes, Lorna, go ahead. Anong tanong mo, Lorna? Yung may pahabol si Lorna. Yes, ma'am, go ahead. Go ahead po. Nakamute ka yata. Paki-unmute na lang po. Nasaan ka ba? Hinahanap kita, hindi kita makita. Lorna, go ahead. Anong tanong mo po? Baka minesionize niya po. Andiyan po, sir. Ano yung tanong niya? Wala akong mabasa. Ano po ang deadline? Okay. Deadline ng tuition payment. May schedule po akong binigay dati. I'll check on it, no? Actually, na-send ko na yun sa GC natin. Paki-check. Hanapin ko ulit and then I will resend sa ating group chat. Ayan. Okay. So, yun lang po yung tanong pala ni Ma'am Lorna. Okay, so yun po. Maraming salamat ulit. See you tomorrow. Keep on studying and hopefully you will be able to receive your books or manual anytime soon, no? Kasi yung UP, they told me na ano, papadala na po yung another set of batch. We nag-order po tayo ng another set of batch aside from the one that's sent by Dr. Ferds. Ang problema lang po, kaya pala medyo natagalan kasi po dinaan po nila sa shipping. I don't know. It's not like that before. 'Di ba? Pagka nagpadala tayo, 3 days na re-receive na. Kaya tumagal and people from the LBC told me because of the transport na mode na ginamit po nila through shipping. Okay? So, ayun po. Maraming salamat. See you again tomorrow. God bless and bye for now.